Yung screen niya po. Screen ako. Yes. Ito yung exploder po. Yeah, spool holder. Spool holder. Spool holder. Magpunta tayo dito na. Sir, baka gusto mo ikaw ng try para po ma-experience niyo po siya. Tol, paano tol? Para may gabay tayo pag tatanong. Ayan sir, so ano lang din siya. Hindi po. I-connect lang po. Yes po. Connect lang po siya. Then yung pagtanggal sir, kailangan niyo po ng tweezer. Tweezer. Yes po. Sabay po siya kasi pag hindi siya sabay, mababaw lang to rito, tapos mahirap ka. Baka masira po yung connection. So, kailangan po sabay po. Yan. Make sure natin. Insert lang po natin dito yung wiring po. Okay po. So, paano siya i-lock? So, mumura natin siya, yung screen papunta dito. So, vice versa po, pag gusto po natin tanggalin, pagkano din. So, maririnig niyo po yun mamaya. Ayan, so, konti lang. So, medyo mahirap siya tanggalin kasi medyo bago po siya. But, basta ganun lang po yung pwede. Ganyan na po. Push lang po doon, huwag po pupunta dito kasi baka masira rin. Okay. Ngayon lang po kasi yung mga ano ito sir. Kaya tayo basa-basa. Dito po yan sir. Extra niya. Taas po yan. Sa taas. Yes po. Top cover po natin yan. Kasi focus niya para ma-secure natin, i-close natin yung mismo machine. Especially po pag nag-print po tayo ng mga high temperature filament material. Ilang temperature yung pinaka... 300 po. Maximum. 300 degrees Celsius po yung maximum temperature ng atin po natin. So ito sir, pwede nyo itong itago para sa material nyo. Kailangan nyo to kasi for sure malamig to dito. So box lang po yung material, yung mga filament po. So huwag nyo lang po natin basta-basta. Kunyari sir, dito itatambak naman. So, ano possibility pag nakatambak na dito yung material? So, nag-a-absorb po ng moisture yan. Moisture po. Yes po. So, mag-brittle po yan. So, ano yung brittle? So, pag ginanyan po, parang yung pasta, sir. For sure, na-experience na po siguro. Opo. Ganun yung magiging, ganun yung mangyayari sa filament po natin. Filament yun nga po, no? Yes po. Ito po yung filament natin. So, bali dapat nakaya? Naka-enclose po ito. Okay. Ito po. So, yan. Kailangan po naka-close yan. Okay. Kaya, kasi po, sobrang close niya. Then, silica gel po ito. Okay. So, lagi po yan, sir. Lagi po yan. So, bawal talaga ma-expose pala din yan sa... Bawal po talaga ma-expose siya. Extra careful na din. Although, sabihin na natin hindi siya ganun ka-sensitive. Just to make sure lang po talaga. Kailangan po talaga naka-enclose siya. With desiccant gel, desiccant bag, or kahit yung desiccant po. Pwede po siya sa filament po natin. Sige po. Mas maganda po siya sa filament po natin. Okay. Accessories niya. Ito po yung accessories niya. So, ito po yung pang-maintenance natin, lubricate. Okay. So, may grease tayo dito and with thermal grease din. Thermal grease, so ginagamit siya sa hot end naman natin. So, ito grease din. Every ano po yan, sir? Every... Kung hindi naman siya madalas ginagamit, hindi naman siya madalas ginagamit. So, check natin mga siguro once a week. Mas maganda once a week. Yung lubrication po, especially po, kailangan po natin i-check lagi yan. Once a week po, dito. Kung may oil po ba? Okay. Yung Yes ano po, yes po. Mararamdaman niyo lang po yan pag wala na po siyang oil, sobrang dry niya po. But ito po, meron po yan. So ito, iba to. So, hindi siya kailangan oil. Opo. Yes po. IPA alcohol lang po yung
kailangan natin dito. Alcohol. Yes po, alcohol po. May know sir kung ilang percent yung IPA alcohol niyo din sir? IPA alcohol mo. Yung kahit normal na alcohol lang po. Hindi IPA alcohol mismo. IPA. IPA. Kung ilang percent po kasi mas much better po kung 70% pataas po. So, yun. Ano siya yung parang Medyo kasi yung sa company ko namin, medyo mataas siya. So, yung IPA alcohol kasi namin doon is 99%. So, pag dumapo sa kamay nyo yun, parang magdadry agad yung kamay nyo. So, parang gano'n. So, siguro mga 70% yung pataas pa. Yan po yung recommended natin sa alcohol po natin. So, hindi lang alcohol na nabibili sa yes po. So, Yun yung pamunas dito, sir. yes po. IPA alcohol po. IPA. Yes. IPA. So, kailangan din natin. So, yung machines natin, so may way po tayo, may two options po tayo kung paano print. So, through SD card. So, ito. Enclosure na yan. Okay, may free na siya. May free na siya. Through SD card and through wireless. So once na nakabind na yung account nyo dito, then pwede nyo i-operate doon, print plate lang. So 1:1 account. So isang account lang yung pwede sa isang machine. But kung micro SD card naman po, wala na po problem. Pero pag example, sir, hindi ko na gamitin yung isang machine ay laptop, panibagong laptop na, or dun lang talaga mismo sa laptop. So kung ganun, kunyari, laptop isang account, laptop isang account. So need mo siya i-out dito. Okay. Isang account mo para ma-mobile mo siya. Apo. Para kung gusto mo Yung laptop. through remote lang. So, Okay po. needed, naka-bind. So, Okay po. if ever naman kung restricted yung wifi nyo, so, may micro SD card naman tayo. So, bilhin na lang po. For sure, meron naman po kayo siguro na ito. Meron kayo na ito. so yung connection Yes, ng... Card reader naman po siya. Okay. Okay. Card reader naman po siya. So, ito. Kailangan niyo po yan. So, nagdadala lang kami in case po na baka mga sa training demo. So, kung gusto nila mag-try through SD card, so go do that. And next po is adding bridge. Ito yung pin. So, Yun, para saan yun, sir? so ito pag nag-plug yung hotend natin. So, pupush siya. Ito sir, wait. Yung daanan ng ano po. Yes. Ilan? Pag yun bumara, so yun yung panlinis. Dito naman yung purpose niya. Ito sir. So, i-manual set temperature lang natin yan ng up to 210, between 210 and 230 po. So, nasa dalawang yun. Pwede nyo na po. Kung high temp naman po yung material, pwede nyo po siyang taasan yung Okay po. material po. Depende So, lang yes sa po. material. So, pasok lang siya dito sir. Okay. Yan. Careful po medyo matulis to. So, pasok lang yun siya. Yan. So, ganyan-ganyan lang siya hanggang sa mag-extrude po siya. Mga ganun lang yung kalalit, sir. Pwede nyo po siyang isagad. Wala naman pong problema as long as kaya po. Kung hindi na talaga siya kaya ng declogging pin, so it's time na po na need na natin tagalin yung hotend natin. Pero tanong ko lang, sir. Kailan mo pwede siyang kahit hindi siya mainit, sir? Hindi. Kailangan po siyang mainit. Para, yes, kasi malambot. para lumambot po yung Ano material po? sa loob. Extra nozzle wiping pad. So, ito po. So, yung machines kasi natin, so automatic na po siya nag-hot and cleaning po. So, ito po yung pang-clean. Hot and cleaning. Then, ito naman po yung poop shoot niya. So, yung purpose niya, pag nag-extrude po, kunyari po pag tapos na mag-print, so automatic po yung mga waste niya is dito po Mapupunta. nalaglag. So, kailangan natin ng Kahit karton. lagayan dito. So, kailangan po ng nilagay para dito tayo magkalat. So, ito po, extra hot end.
So, inclusion to sa box po. So, yung hot end po, ito, hot end extruder. So, pag nag-clog po yan, nagka-problem po tayo, so may dalawang possible po tayong problem. So, check natin yan once po na tinanggal natin itong dalawang screw, tapos check natin kung doon po yung may bara or dito. Dito po kasi connection yan siya para bumaba yung material para dito uminit. So, yun. May possible kasi na dito na nagbabara and dito nagbabara po. Minalas-malas, dalawa. So, need nyo siya linisin, baklasin. So, yung sa support naman po, if ever naman po maka-encounter kayo ng problem po, so may 1-year warranty naman po tayo, sir. So, free of charge sa lahat, 1-year service. Kung may problem po kayo, may problem po yung machine. So, ang hindi na siya inclusion, sir, is yung mga consumables. Which is itong hot end consumables, if ever po masira to, so hindi po namin to, hindi po siya kasali sa warranty. Ito po ang hot end po, hindi siya kasali sa warranty. So, ang mismong may warranty po is yung machine mismo. So, kung may problem po, basta po, as long as consumable po, hindi po kasama sa Opo. warranty. Bali, isang set na po to, sir. Hindi po siya isang set, so hot end lang siya mismo. So, yung isang Yung set dulo po kasi lang. is Ito lang may, yun. yes po, may wirings, may complete hot end assembly po siya. So, yung So- sinasabi niyo po dito, sir, na ito po, papalitan din po yung Hindi siya papalitan, so lilinisin na po. bubuksan lang po natin. Bubuksan. So, medyo pag binuksan po kasi siya, medyo Sensitive. ma-hassle din po. Hindi po siya sensitive, ma-hassle lang siya kasi by part po talaga siya bubuksan, screw din. Pero- Although may guide naman sa Manual internet, po. sa manual po, sa slicer niyo po. So, yeah, pwede niyo po siyang i-explore doon. So, next. Ito po. Next is, make sure po natin na naka-unscrew to. Yan. Naka-unscrew. Yes po. Unscrew natin yan bago natin i-open yung machine. So, pag nakalimutan po natin yan, tapos in-open natin yung machine, pwede masira yung bed sensor nyo. Pwede masira yung bed nyo. Okay. Worst case scenario, buong machine nyo po. So, if ever naman po ita-travel nyo po to siya, pwede naman. Every magpe-perform dapat nakabukas yung ganito yung screw na po yun, sir. Itong screw, sir, ang purpose lang naman po nito is yung for transportation. So, since isi-set up na natin siya, so re-remove na lang natin siya. So, kung if ever naman po ililipat nyo siya ng ibang lugar, na totally dyan lang. Kung dyan lang naman po, pwede nyo na po batin, hindi nyo naman na siya ni screw. So, pag malayuan sa travel po. So, make sure po na pag travel nyo po siya is nakapix po to. Okay. Para may iwasan natin yung malugol yung machine natin. And then yung plate natin, ito po, so flexible plate lang naman po siya. Okay. Magnetic lang naman po siya. So ito lagi yung lagi natin tatandaan, itong dulo na po to, ito po yung dito po tayo naglilinis ng hot end. Then iwawalt niya po doon. So ito lagi doon po siya. Make sure po natin sa kanto by kanto. So ito sir, pag nakaganito, automatic mag-stop po yung printer natin. Madedetect ng machines natin na mali yung placing ng bed. Okay. So yun yung kinagandahan ng machines natin, which is may pictures na siya na every time na makaka-encounter siya ng problem is Mag-stop siya. Yes, po. So wala po tayong dapat i-cover na. May ibang machines kasi sir na pag na-encounter ng problem, tuloy-tuloy pa rin sa printer. So it's either sayang yung filament, so possibility, masira pa yung machines kasi may problem na na-encounter, tuloy-tuloy pa rin siya. So ito, every time kahit anong problem, hihinto po siya.
Even na maubusan po ng filament, Hito hihinto po po siya. siya. Automatic. Yes po. Yun yung kinagandahan po ng machines natin yan. So puno po siya ng AI, Protect. so but not totally kasing advanced ni X1 Carbon, which is yung higher model po na ito. But for its price po, sobrang ano na po siya. Sobrang goods na po siya. Especially sa mga starting po, mag-i-start pa po ng 3D printer po. Good. So yung machines po natin, by the way, kaya niyo mag-print ng maraming color, up to 16 color. 16 color? Yes po. So, Kahit pero- yung filament niya kulay green na po, sir. Yes po. So, kahit individual po yan, so ang magiging nangyari kasi yung inabuild po ninyo is P1S na po siya. So, pag P1S combo yan, may AMS po yan sa taas. So, yun po yung lagayan ng material. So, doon po tayo makakapag multicolor, makakapag-print ng multicolor. So far po, if ever po, someday, baka po gusto nyo mag-print ng dual, ng maraming color. Add-ons po, so AMS po yung tawag po doon. EMS. Ano, parang software na ano, sir? Hardware. Hindi siya hardware, hindi siya, parang, hindi na siya totally machines kasi kinoconnect lang naman siya dito sa Okay. taas. Hindi naman siya masabi sa Accessories. parang ganun, accessories. Dali, kakabit na lang po yun. Yes, makakabit na lang po. So may hub yun, may kompleto siya, may hub, may cable, then yun na po ikakabit na po sa machines natin. Pwede na po tayo mag-multicolor. So dito ko na lang po ilalagay itong tatlong tornilyo. So pang ano to, pang transport purposes po. So, bali yung nakalock yun, sir, hindi to natatanggal to kanina. Saan po, sir? Ito. Sir, natatanggal Natatanggal na tayo. So magnetic po yan, sir. Go sir, para po ma-experience niyo, sir. Baka kasi, worry kayo na hindi nyo lagyan ng force. Sobrang magnetic talaga niya, sir. Okay. Yan. So, wag po kayo mag-worry ng ganyan, sir. Baka mamaya, sir, hindi namin matanggal, sir, kahit anong natatapos. So, okay lang po yan. So, make sure lang. So, pag nag-print din po kayo, same process, tanggal lang po dito, then bend. Para matanggal yung ano. Para matanggal po yung print po. Since flexible plate na po siya, hindi na po natin kailangan gumamit ng scraper po para Pa matanggal. matanggal po. Magagasgas lang po. Maganda na po yung plate nyo. Actually sa lahat po ng plate, ito po yung pinakamaganda. Made of ano po yan, sir? Still siya, but textured siya. Okay. So, ito, ang purpose naman niya, textured naman, is para ma-lessen yung paggamit nyo ng glue. So, yung glue is, makakapag-help siya ng adhesion na dumikit po yung print nyo na hindi matanggal sa plate nyo po. So, yun yung purpose niya. So, ito, kasi textured siya, mas malilesen yung paggamit nyo ng glue. Okay. May iba-iba kasing klase niyan. So, may bamboo plate tayo, may engineer plate tayo, may smooth PDI tayo. So, ibang model naman po yun. But, ito yung pinaka-recommended lahat. Pinaka-recommended namin sa kung may nagtatanong anong magandang plate. Ito po yung texture plate. Hindi naman to basta-basta napapalitan, sir, no? Hindi po. Hindi po. Kaya matagal yun. Yes po. Huwag kayo mag-worry din kasi hindi po basta-basta sisira yan. Maliban na lang kung nag-malfunction yung machines nyo na hindi na-detect yung sensor, sumadsad dito. So, pangat na siya. May client kasi kami ganun. So, nag-malfunction yung machines niya, tapos sumadsad. So, ang ginawa namin, pinalitan niya. So, lahat naman po, mamaya iti-test natin ito bago umalis. Kung may makita tayong problem, i-report ko sa office, if ever po, pwede natin balikan. Sige. Well, sana naman wala nang problema para Dapat ba si, yes, ano? hassle na po bot. Chat mo na lang din si Din na dumating na yung ano dito. Nagdi-demo ng chip. Picture mo lang. Para ano. So, ito po yung mga accessories niya, sir. Patago na lang ako para po ang mga yes, security na. So, ito po, Yung, tanggalin na ba natin? okay. Yung ibang item dito, sir, saan po yung iba yung mga If screw? magde-demo, sir, pwede ba natin tanggalin lang, tapos balik na lang. Pwede naman, sir. Pwede naman. Tatanggalin lang natin. Sir, Oo, if ever, iba kasi malusaw yun. Hindi naman siya malulusaw. But, yeah, mas maganda na rin para malay. Para lang,
Tapos tsaka natin ibalik. Pag-demo din. Yes. Okay, double check. So, before natin, since bago siya, so kailangan natin pahigpitin yung belt niya. So move lang po natin to. So ito po, make sure natin na hawak natin to. Move lang po natin yan 10 times po. Paikot-ikot. 10 times, okay Yes, po. po. Para umigpit lang po. Yung purpose niya po is para po umigpit yung mga belt niya po dito. Okay. Every time po yan, pag may-stock boost tayo, kunyari sir, 2 araw tayo din nagamit. 1 araw din nagamit. So bago nyo gamitin sir, Yan, ganyan siya po. gaganin niyo po. Para ma-make sure lang natin na humigpit po yung belt. Much better, mas marami, but minimum sir, mga 10. 10 na po. Counterclockwise lang po lahat yun, sir. Pwede naman kahit saan. Baliktad. direction. Okay po. Wala namang problema. 6. May lumalaban na siya. Para mapil nyo, sige sir, go lang, go. Mararamdaman nyo naman na parang may lumalaban siya. Hindi katulad kanina na ang smooth niya gano'n. Ay, Go lang. Sabihin ko sana na ilan na yun? okay Ayan. ba? 10 na ba? So, next is Ito, sir, kahit hindi na ito kukunin yung mga ano. mamaya po. Sige po. Kasi pag in-open natin yan, kusa naman siya kakangat. So, sa ngayon po, hindi pa natin siya makukuha. Oh, kasi okay. Sige po. abot pa siya sa ito siya ipapunta. So, kailangan po namin. Carton po. 1 year maintenance naman po ito, sir. Pag... Yung maintenance, sir, unfortunately, sir, hindi kami nag-on-site na maintenance. So, kayo po yung gagawa para sa machine. Okay po, sir. Yes po. So, yung maintenance naman po, nasa software naman po yan. Nilatag naman po lahat doon. Kung paano gawin, ay video naman po. Okay. If ever naman po may tanong kayo, sir, pwede naman po. Bibigyan ko po yung support number namin mamaya para po. Make sure lang natin, sir, yung extension niyo is hindi yung... Maluwag pa rin. Oo, hindi yung manipis na wire, sir. Oo. Hindi, pero yung extension naman Ay, mga ganyan, sir. Mga ganitong wire. yung mga extension naman namin dito sa Malalaki naman, sir. Ay, mga ganitong wire, sir. Mga ganito naman yung kakapal. Oh? Okay na yun. Hindi sir, Kaya, sure sir. ba? Sure ako yun. Bawal yun. Extension na puti na yun. Ito, pwede po. Pwede po. Huwag lang yung may masyadong naminipis sa... Po. Pero ito, sir, pwede po. Ganyan naman extension namin sa office. Pwede naman po siya. So, ito yung power on lang, sa likod lang. So, sir, may dito, may manual dito, may directions naman dito. Next lang natin. So, please, yan. So, next, hotbed. So, Asia Pacific. So, ito sir, kung gusto niyo po siya i-configure as Wi-Fi, so, iscan na po natin. So, later, mayroon naman po yun doon. Set up later na lang po natin. Muna, time condition, agree. And, skip lang po natin. Then, finally, so, Wala namang issue yan, sir, pagka, kunyari, nasa aircon siya. wala na. Yes. Kasi para... So, since bago yung machines natin, so kailangan nyo mag-self-device test para po may ma-check niya kung anong problem sa machines natin. Okay. So, yun yung kanagandahan niya. So, sir, kumawa tayo yung bed. So, ito na yung time natin na para Nakuha. Yun pala yun. Yan. Okay. Dito ang nilalagay yung mga stylus ko. Sige lang po.
Yun sir, nagbabounce-bounce siya sir. Mm. Ah, okay. Nagka-calibrate ko siya. Chine-check Ah, niya okay. yung bed leveling. Better po, may shake din ko yan. So, yun. Si self-test. Kinakalibrate niya yung frequency ng speed ng tulig niya kasi as I said earlier, yung machines natin is pinakamabilis na 3D printer. Ano yun? So, mamaya makikita nyo kung bakit nasabi ko mabilis na 3D printer. So kasi usually sir, yung benchy, baka familiar ko yung benchy ko na ganyan part. So, piniprint siya 45 to 1 hour. But sa machines natin, piniprint ko is 18 minutes lang. 18 minutes. Pinakamabilis kung gusto, may options pa tayo sir. Kung gusto natin mas mabilis pa sa 18 minutes, pwede natin dagdagan ng yung 500 mm per second, dagdagan natin ng 66% na speed. So, nag-maximum siya ng 800 mm per second. Yung 18 minutes na yun, 10 minutes. Tapos na yun. So, but syempre, the more na mabilis yung speed nito, syempre, expected mo na rin na Hindi. medyo yung output niya is Hindi gaano ka na. yes po, hindi gaano ka Quality, ganda, oo. hindi gaano ka fine. Sa isang example, sir, ilang kaya i-print nito pag sunod-sunod yung ano, sir? Parang ilang kaya sir? Example, mga siguro, mag-print ka ng mga 5 piraso. Kaya pa. As long as fitted sa bed sir, kaya nyo pong isabayan. Kaya nyo pong isabayan. So, tatanungin niyo po kung Yung maximum niya po maximum na na ilang product. araw siya print, wala po siyang limitation. Nakapag-try na po kami sir, 8 days printing. Sunod, tuloy-tuloy po talaga. Walang hintuan yan sir ah. Ano lang yun, isang model lang yun, pero 8 days siya print. So, wala pong problema doon. Siyempre, for sure, after natin mag-print, matagal yun, so kailangan natin initin. Kailangan din natin alagaan yung machines natin para maiwasan natin yung problema. So, same. So, ito yung indicator niya kung nasa ilang percent na, nasa 50% na yung ginagawa niya. Pero nagsi-self-testing lang to sir pag bago lang sir, no? Ako, pagbago lang sir. So, yung self-testing sir, magandang question yan. So, paano tayo mag-self-device test? Weekly din po yan. Weekly. Yes po, para po ma-make sure din natin na wala tayong problem sa machine natin. Yung calibration sir, 5 minutes lang namin isa. So, pagkakait ba natin sa machines natin machine. yun? Opo. Sir, so, weekly po yan. So, much better sir kung sa tingin nyo, parang may napansin ako, parang hindi na okay yung piniprint ko. Nga, cancel ko nga muna. So, finish, lubrication, self-device test. So, ganun lang po siya. Ganun lang po laging process natin. So, yung machine kasi natin, sir, so minimal lang po yung maintenance niya. So, sir, lubrication lang talaga. Lubrication sir. ang Opo, sir. Kung magka-problem man siya, it's either plug lang, sir. Plug, barado, plug. So, yun lang, sir. Ito lang yung concern namin lang. Plug. Okay. Wala naman nang iba. So, nakaraan man, magka-problem kami. So, nahihirapan mag-bind. So, mismo sa system naman po yun. Sa cloud mismo ni Bamboo Lab kasi yung server nila is napasok. So, kailangan mo nilang i-cut lahat ng connection. So, ang daming concern. Ang daming concern namin na natanggap. Last month, 15 cases. 6 cases sabay-sabay yun, sir. Nagdami. Oo, so nag-worry kami sir. So, buti naman, nitong last week lang is na-fix na yan. Okay. So, lahat ng client namin nagpanatag naman. Tsaka always naman po yan kung may concerns po kayo. So, kung sakali lang po may problem po sa machines mismo po. So, nandito lang po kami, technical na pwede naman po mag-guide sa inyo. So, di naman po kayo pagod kung paano siya i-troubleshoot, so pwede naman po tayo mag-video call. Okay po sir. Yes po. Pwede naman po tayo mag-video call po. So, ayan. So, finish niya po. So, ready na po yung printer natin. So, ito na po yung interface. Ito na po yung screen naman po natin. So, sa screen po na to, so dito po makikita yung status ng piniprint nyo. Dito po is hot end, kung ano po yung temperature nung hot end nyo po, which is ito po. So, dito po yung makikita. So, magnetic lang mo siya. Then, ito po yung bed. Kung gaano kainit po yung bed, yung temperature po. Okay. So,
So, ito naman po kung gaano kabilis. So, as I said po kanina, pwede natin madagdagan ng 66%. So, dito po yun sa pangalawa. So, move down na po tayo. Ito po, move down na po tayo. So, dito naman, parang sa kanina po, sa una, interface, meron din po doon yung hot and temperature, bed temperature, then pwede naman po tayo ito po. So, ito po, silent, standard, sport, and Lodi Cruise. So, Lodi Cruise, ito yung pinakamabilis, additional 66% sa 100% na speed nyo. And yung sport po is additional 22% lang. 22. Yes po. So, dito hindi nyo na kailangan isagad to. Hindi nyo na kailangan. Kasi, sa default niya pa lang, sa 100 niya pa lang, sobrang bilis na. Yes po, sobrang bilis na po niya. So, wag na po natin laruin na, try ko. Yes po, especially po yung may mga curious kasi na sobrang enjoy sa, may mga client kayo, lalo na po mga personal. So, nalaman lang nila na sobrang bilis ng printer nila. Pinatry nila, tapos pag magtatanong sila, sir, ba't ganito yung output? Sir, may sir kung anong speed Sir, minax ko po yung speed Sir, yun sir, actually naman po namin na maayos. So, yun, so, ano ko na lang na hindi nyo na kailangan yung speed. So, dito po, feeding kung paano po mag-load ng material. So, first, so, may mga nakalagay naman po yan dito. Mga, label. Mga label niya po for hot and or scraper po. Yung scraper po natin medyo matulis to. So, yung scraper holder naman po is printable naman po dito. So, i-print nyo po siya. Then, lalagyan nyo lang siya ng screw. Then, next is for extruder and for screw holder. Ito po yung need natin, screw holder. Next, dito, paano maglagay? So, dito sir, may nakalagay naman po, for screw holder. So, unscrew lang po natin itong isa. Itong dito. Unscrew lang po natin yan. Gusto niya. Lagay lang po natin ito. So, nakaganyan po siya, sir. Nakaganyan po siya. Ayan. Kapag na-fix nyo na yan, hindi naman na kahit hindi naman na namin kailangan. Opo sir, pwede naman kung hindi nyo na siya tanggalin. Pero kung gusto nyo pong ibalik ulit siya sa box, so kailangan nyo po ulit siya tanggalin kasi hindi po siya mag-fit po sa box po natin. Yung sabi mo kanina sa napapasa ko. Pwede mo ka. Nagkakad ba kayo sir? Sa ko kayo. So sir, pwede po kayong mag-test run dito mamaya ng design nyo sir. Sa CAD po. Ako po. Any CAD software po, pwede po tayong yung files doon na save natin ng STL. Then yung STL naman po, STL file, yun naman po yung ipapasok natin sa software ng machines. So, sa software ng machines, doon po tayo mag-settings, doon tayo maglalagay kung gaano kaganda yung ipiprint po natin, gaano katibay yung ipiprint po natin. So, doon po tayo maglalaro ng settings po natin. So, sa settings, nasa setting po yan, nasa user po yan, kung ano po, kung okay ka na po dito sa settings na yan. So, usually sir, sa software naman po na ito is may mga, nakalagay naman doon, may preset naman po doon na strength, for prototyping, fine, extra fine, so optimal, so may choices naman din po doon. Ano sir yung software? Bamboo Studio po. Then sa phone naman po, Bamboo Handy. Bamboo Handy, Bamboo Studio po. So na-install na natin yung screw holder, so let's move po sa material.
Yung ano pala yung screw nakuha. Eh? So ito, picture ako nag-bumili nito ng material niya. Well, so hindi naman kayo nire-restrict na porket sa akin kayo bumili ng machines is sa akin na bumili nito. So wala namang pag-ganon. So as long as po, remember po, yung machines po natin is yung filament diameter is 1.75. So may dalawa kasi filament diameter which is 2.85 and 1.75. So machines natin is designed for 1.75. Then yung mga machines naman, may machines kasi na... Nasa manual naman yan. Yes po, na nakalagay po natin. Yes po, for 1.75 po yung sizes. Pag di nabuksan sir, pwede naman po na ilalagay sa may ziplock sir, no? Opo, may ano po, may isang music po. Kasi ito, Pag na-expose. sa lagayan niya po, is wala siya. Kasi yung filament namin na binibenta is may ziplock po siya. So, pag tinanggal mo siya, pwede mo siya ibalik sa ito. Kasi once na nabuksan na natin, bukas na po talaga siya. So, ang lagi lang natin i-keep is yung ito po. Chili. Yes po, yung vesicle. Kasi yung mismo vesicle po. Ito po sir. Lagi po din natin yan. Makakabili po yung sa material natin. Para manatiling good condition. So, lagi lang sir. So, ito po yung material natin. Yung pagkakat niya sir, so kahit ano naman, straight lang, wala namang problema. Kasi may printer kasi na kailangan yung filament niya. Especially sir, yung mga 2.85 na filament, kailangan naka-diagonal po para ma-penetrate yung hot end ng nozzle. Ayan, so tambay lang po natin yan. So, yes sir, punta rin sir. So, paano mag-load? So, punta lang kayo sa feeding. So, go sir, ikaw mag-operate sir para mas maano siya. Mas magawa mo. Ayos ka nga. Kaya pa ako. Okay, go sir, feeding. Then, so sir, taas po. Feeding, tas okay po. Go. Then, pindutin lang po natin yung load. Okay na po ito. Yes po. Pero kung may AMS tayo, sir, sinabi ko po kanina, ilalagay lang po natin yung automatic na po siya. So, isa-set na lang po natin sa slicer po natin kung anong filament yung gagamitin. So, but since wala po tayong AMS, so magmamanual load po tayo. So, next po, hintayin lang po natin mag-heat up to 250. Ito po, sinabi ko po kanina, pag na-reach po yung 250, so pwede na po natin i-push forward yung filament natin sa likod. Pero pag nag-print ka sir, may pakip talaga ito dito sir. Yes po, may takot siya. Para din, baka kasi nga, may mga tumalsik, may iwasan din. Alikabok, especially. Kasi kailangan mag-maintain natin itong malinis, itong rod na to. So, Anong ko na yun? IPA po. IPA. So, ayan sir. So, push mo na ngayon yung filament sa likod sir, hanggang dulo po. Push sir. Ayan, dito na siya. Okay. Hanggang dulo. Yan, okay na po. Okay na po ba? Ayan. So, confirm natin if may nag-i-extrude na po o wala. So, pag wala po pong nag-i-extrude, so, pindutin lang po natin, retry. Retry lang ulit, tapos alalayan po natin ng push to rito. Oh. Push. Hanggang sa mag-extrude po siya. So, wala pa rin po nag-extrude, so, retry lang ulit. So, alalayan lang. Retry lang ulit. Ayan, so sir, nakita niyo po, may nag-extrude. Ayun, meron na po. Yes, po. Kita niyo po ba sir? Ayan. So, yun lang po. Once po na may nag-extrude na po, done na po tayo. Yan. Yung machines natin is once na namin nakaload na ready to print po yan. So, kung ano po yung gusto nyo natin i-print, so, nasa sa atin po yan. So, pangalawa, back po tayo dito. Back.
Yung una, pangalawa, then pangatlo na po, ito yung settings. Dito makikita yung account, yung na-configure na siya sa network, SD card, serial number. So, pang-apat po is yung SD card mismo. So, yung machines natin is may mga naka-ready to print na. So, yung mga sample print. So, Yung turtle, maganda. so yung turtle natin, mga nasa around 1 oras po yan. Okay. Push mo ba natin turtle? Or Huwag nga po siguro. yung mas mababa muna, sir? Mabas, mababaw na lang. Push lang po. Ako sa button lang po yan. So, baba, envelope spool holder part. So, as I said po, nandito po yung sa scraper po. So, nandito naman po siya. Scraper na, Phone stand. So, meron din. Ito po, scraper grip. So, scraper grip B. Ito po yung bench po. So, bench muna tayo. So, ito po. Dito malalaman pag nag-print po tayo kung ilang minutes, ilang hours, ilang grams po yung magagamit. So, pero since prepare na po ni Bamboo Lab yan, so ready to print na. So, wala tayong alam kung ilang minutes yan. So, makikita natin sa mismong slicer po yan. So, print lang po natin. So, nakikita na po siya. Yung sinabi niyo po na yung mapapalitan yung kulay, sir, pwede din po ito dito or Pwede po. Add-ons lang po yung AMS po. So, kaya nyo po mag-print ng up to 16 color, 4 na AMS, or 4 na color lang, isang AMS. So, ganun po. Siguro natin na tinanggal yung nasa, babalik lang natin dito. susi. Nandun lang sana siya sa kung wala doon sa tip, parang sinabit ko doon sa loob ng ano, sir, sabitan. Oh, okay. Normal po talaga yung nagtatapon sa sir. Process po yan. Yan po yung kasama sa preparing niya. Every time po naman. So, purpose niya, dahil chinecheck niya yung extrusion. Kung okay ba yung extrusion niya. Para pag nag-print is walang pakalo. So, yun naman po yung purpose. Ready to ano na siya. Pero ito sir, habang nag-ano siya, pwede natin takpan sir. Para makita nyo, okay lang naman So, yung PLA sir, so pwede natin wala kang cover para maiwasan ng problem. Kasi yung PLA medyo low temperature lang yung kailangan niya. So, pag naka-enclose, so may possibility na yung temperature niya sa mobra low sa cooling time niya. So, baka mag-lag siya. So, okay lang naman na walang cooling pressure. Pero since may aircon naman kayo, pwede naman natin takpan.